Once Upon a C-Drama PH. Si Kinyan ay isang veteranong comic book artist, gayunpaman tuwing ang kanyang mga gawa ay may kinalaman sa romance palagi itong nauwi sa pagiging bland. Upang makahanap ng inspirasyon para sa kanyang susunod na comic, pumunta siya sa parke para mag-sketch para sa kanyang paparating na proyekto. Biglang may isang aso na tumakbo papunta sa kanya nang hindi inaasahan. Tinignan siya ng aso at tumahol, hula niya ay gusto nitong tulungan niya itong hanapin ang amo nito kaya sinundan ni Kinyan ang aso. Tama nga, nahanap niya ang amo nito sa may tulay sa ibabaw ng ilog. Ang amo ng aso ay sobrang gwapo. Lubos siyang napatigil sa sandaling iyon. Lumapit ang lalaki at nagpasalamat sa kanya. Umaasa siyang maibabalik niya sa kanya ang tali ng aso. Medyo awkward na iniabot ito ni Kinyan at gusto niyang humanap ng paksa para magsimula ng usapan. Sa sandaling iyon, may isang paru-paro ang lumipad papalampas. Gustong habulin ito ng aso, ngunit ang tali ay napatali sa kanilang dalawa na naging dahilan para sila ay matumba sa lupa. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang awkward na sandali. Tumalo ng aso sa kanya at aksidenteng nagdikit ang kanilang mga labi. Mabilis na tumayo ang binata at humingi ng paumanhin sa nangyari. Sinabi niya na ipagkakaloob niya sa kanya ang isang hiling. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Kinyan mula sa kanyang boss. Gusto siyang pabalikin ng kanyang supervisor sa kumpanya. Sinabi niya sa lalaki na maghintay doon ng isang oras at saka siya nagmadaling umalis. Bago matapos ang kanyang shift, hiniling ng kanyang supervisor na tapusin niya ang character sketch. Nakatayo ito na may mapagdudang ekspresyon at tinanong kung kaya niyang tapusin ang gawain. Umupo si Kinyan at nagdrawing ng walang tigil. Mabilis niya itong natapos. Lumapit ang supervisor upang tingnan ang kanyang drawing. Isa itong romantic love scene. Eksakto kung ano ang inaasahan niya. Agad siyang tinanong kung saan niya nakuha ang inspirasyon. Namula si Kinyan at sinabi na ito ay isang kwentong katatapos lang niyang maranasan. Sinabi ng supervisor na dapat niyang makipag-ugnayan sa male lead para sa material ng comic. Doon lamang niya naalala na naghihintay pa rin doon ang lalaki. Nagmadali siyang umalis nang hindi niya namamalayan na buong hapon siyang hinintay ng lalaki. Kumuha ito ng isang piraso ng papel, isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono at inilagay ito sa bangko. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang aso at umalis. Nang tumakbo siya papunta sa tabing ilog, wala na siyang makita kahit saan. May naisip siyang ideya at nag-post ng mensahe online para hanapin siya. Mabilis siyang nakatanggap ng sagot mula sa isang netizen. May nagsabing nakita raw nila ang lalaki sa paligid ng Juanming University. Kaya kinabukasan ng umaga, pumunta siya sa Juanming University upang magtanong sa isang estudyante tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig nila ang sigaw ng gwardiya bago ito tumakbo palayo. Tinawag ng estudyante si Kinyan at sinabihan siyang pumunta sa lecture hall ng Architecture Department. Diretsong pumunta si Shan sa lecture hall sa unang palapag at hindi inaasahang nakita ang lalaki. Napag-alaman na isa pala itong propesor sa Architecture Department ng Squanming University. Siya ay parehong gwapo at palabiro kaya naging popular siya sa mga estudyante. Maraming estudyante ang dumadalo sa kanyang klase, pati ang tagalinis ay nakikinig din. Sa sandaling iyon, inilabas ni Professor Ye ang kanyang magic cube at sinabi na sinumang makapag-unlock nito ay maaaring magkaroon ng isang hiling. Nagsiksikan ang mga estudyante papunta sa podium para subukang i-unlock ito. Nakapukaw ito ng interes ng mga babae. Maraming estudyante ang sumubok ngunit nabigo. Sa sandaling iyon, may isang boses ang nagsabi na unlock na. Lumingon siya upang tingnan kung sino ang nagsalita. Si Kinyan pala ang matagumpay na naka-unlock ng Rubik's Cube. Kaya napilitan si Professor Ye na ipagkaloob ang isang hiling. Upang makamit ang kanyang layunin, pumunta siya sa opisina ng universidad at hinanap siya. Nagsinungaling siya at sinabing estudyante siya ng Squanming University at nais niyang maging teaching assistant niya. Ngunit may isang kondisyon si Professor Ye. Kung maaalala niya ang kanyang pangalan matapos ang 7 araw, kukunin niya siya bilang teaching assistant. Tuwang-tuwa si Kinyan, ngunit hindi niya alam na may kondisyon si Professor Ye kung saan hindi niya kayang maalala ang mga pangalan ng tao. Kahit ang mga kaibigang araw-araw niyang nakikita, kailangan pa niyang gamitin ang kanyang telepono upang iscan ang kanilang mga mukha para malaman ang kanilang mga pangalan.
Upang mapaalaala kay Professor Ye ang kanyang pangalan, nagsimula siyang maghanap ng mga sagot online. Habang nagbibigay siya ng lecture, nagtago siya sa ilalim ng mesa at nagtaas ng karatulang may pangalan niya. Isinama pa niya ang isang idioma sa kanyang pangalan. Ayaw ni Professor Yi na magkamali ng intindi ang mga estudyante, kaya sadya niyang ibinagsak ang kanyang ballpen at saka umupo. Tiningnan niya siya at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng idioma. Sinabi niya, dahil hindi pa siya kasal, bakit may sirang relasyon? Pagkatapos ay diretsong hinalikan ni Professor Yi ang kanyang mga labi. Ngunit ang eksenang ito ay panaginip lamang ni Shan. Gayunpaman, ang panaginip na ito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Kinabukasan sa klase, talagang nagtago siya sa ilalim ng mesang ngunit. Agad siyang nakita ni Professor Yi. Hindi niya ito naintindihan at sinabihan siyang bumalik agad sa kanyang upuan. Pinagtawanan ito ng mga estudyante. Ngunit may naisip siyang ideya. Kinabukasan, ginulat ni Kinyan si Professor Yi sa pagsusuot ng shirt na may nakaprint na pangalan niya. Nang makita niyang binabaliwala siya ni Professor Yi, isinulat niya ang kanyang pangalan direkta sa pagkain niya, sa kanyang tasa ng tsaa, sa screen ng kanyang computer, kahit saan ay pangalan niya. Habang nasa klase sila, hindi niya nakalimutang magyabang na ikinatahimik niya. Pagkatapos ng klase, inilabas niya ang kanyang telepono at gumawa ng ingay sa opisina, na labis na nainis ang babaeng guro. Lumapit ito upang pagsabihan siyang hinaan. Tumayo rin si Professor Ye at sinabihan si Kinyan na kumuha ng isang bagay para sa kanya, ngunit tinawag niya siyang Wu. Nainis si Kinyan, bakit Wu at hindi Sai, o baka dahil kulang ang 5 elemento ng Earth. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil may ilang araw pa siya, magagawa lang ni Kinyan ang kanyang makakaya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang ipaalala kay Professor Ye ang kanyang pangalan. Nang dumating si Professor Yi sa paaralan, binati siya ng kanyang kasamahan at sinabing si Kinyan ay talagang mabuti, kahit ang tagalinis ay gusto siya. Hiniling ng tagalinis kay Professor Yi na bigyan si Kinyan na teaching assistant ng isang baso ng health tea. Umaasa siyang magkatuluyan sila. Pinuri ng pinuno ng Department of Education si Kinyan nang makita niya siya, sinabing siya ay matalino, mabilis, at maaasahan. Sinabi niya kay Professor Yi na gantimpalaan siya. Ngunit hindi masaya si Professor Yi. Nagsimula ang malakas na ulan. Nagpasya siyang kumuha ng payong at umuwi, ngunit hinabol siya ni Kinyan. Hindi inaasahan, may isang sasakyan ang dumaan at nabasa silang dalawa. Wala silang ibang magawa kundi bumalik sa paaralan upang magpalit ng damit. Nakahanap si Professor Yi ng isang set ng damit at ibinato ito kay Shen, sinabihan siyang magpalit. Sa paghabol sa isang taong labis na obsessed sa kanya, hindi na kinaya ni Professor Yi. Tumakbo siya papasok sa isa pang silid lamang. Matapos magpalit si Kinyan ay pumasok si Professor Yi sa changing room. Nakatayo si Kinyan sa labas na iniisip ang mga muscles ni Professor Yi. Hindi inaasahan, paglabas niya ay napunta ang kamay niya sa dibdib nito. Sinabi niyang sorry siya, aksidente yon. Sumumpa pa siya sa kanyang dangal, ngunit hindi iyon nakapaniwala sa kanya kahit kaunti. Tinanong ni Professor Ye kung ano ang motibo niya sa biglaang paglapit sa kanya. Diretsahang sumagot si Kinyan na gusto niya siya mula pa noong unang pagkikita nila. Gusto niya hindi lang ang katawan nito kundi pati ang puso niya. Lumapit siya sa kanya habang ipinapahayag ang kanyang nararamdaman, ngunit aksidente siyang natisod papasok sa kanyang mga bisig. Nakita ito ng kanyang biyenan at nagtaka kung sila ba ay nasa isang teacher-student relationship. Mabilis na inilabas ni Kinyan ang kanyang EE card na nagpapatunay na siya ay nakapagtapos na. Tiningnan ng biyenan ang EE card at sinabi na ang kanilang mga zodiac sign ay very compatible. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at gustong kalkulahin ang kanilang birthdays at birth charts. Hindi na kinaya ni Professor Yi, tinanong niya ang kanyang biyenan kung ano ang ginagawa niya roon. Lumalabas na inayos ng kanyang biyenan ang isang blind date para sa kanya. Wala siyang magawa kundi sabihing may girlfriend na siya. Ito ang babaeng nakaupo sa tabi ng kanyang biyenan. Masayang-masaya si Kinyan nang marinig ito. Tumalon siya para yakapin siya ngunit pinigilan siya nito. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa ugali ni Shan. Humarap siya sa biyenan at tiniyak na kahit anong mangyari ay hindi niya siya hahayaang mapunta sa iba. Siya ang magiging responsable kay Professor Yi. Agad niyang tinanggap ang kanilang relasyon.
Kinabukasan, sadya siyang nag-ayos ng maganda at napakaaga niyang naghintay kay Professor Ye, ngunit sinulyapan lang siya nito at umalis. Kaya hinabol niya siya. Nagkunwari pa siyang nadapa sa harap niya at iniunat ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo. Hindi inaasahan, nilampasan lang siya nito na parang hindi siya nakikita. Gumawa ng plano si Kinyan para isulong ang kanilang relasyon. Hindi inaasahan, lumitaw ang pinsan ni Professor Ye at humarang. Sinabi nito kay Professor Ye na nagpapanggap lamang si Kinyan na malapit sa kanya, at ibinunyag na hindi naman talaga estudyante si Kinyan sa Swanming University. Pinagalitan siya nito dahil sa pagiging isang manloloko. Alam ni Kinyan na nabuking na ang kanyang kasinungalingan kay Professor Ye. Kaya iniwan niya ang kanyang resignation letter at employee card, pagkatapos ay umalis siyang malungkot. Naglakad pa uwi si Kinyan sa ulan. Basang-basa siya at nagkasakit ng malubha. Napatid ang kanyang lakad at siya ay nahimatay. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng kanyang roommate. Papasok sana si Professor Ye sa isang lecture, ngunit napansin ng bagong teaching assistant na hindi mabuksan ang PowerPoint sa BSc. Kinailangan niyang tawagin si Shen at tanungin kung may backup siya. Kinopya ni Kinyan ang PowerPoint at pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa Squanming University bago ang lecture. Ibinigay niya ito kay Professor Ye, ngunit habang paalis na siya ay bigla siyang nakaramdam ng hilo at nahimatay muli. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Professor Ye sa oras. Pagkagising niya ay nasa ospital siya at nakaupo siya sa tabi ng kanyang kama. Tinanong ni Kinyan ang tungkol sa lecture. Sinabi ni Professor Ye na inilipat niya ito sa bukas. Sa sandaling iyon, tumawag ang bagong teaching assistant at sinabing isinuko ni Professor Ye ang kanyang lecture dahil sa kanya. Nagalaw si Shan. Pauwi sa bus, hindi napigilan ni Kinyan ang kanyang iniisip. Diretsahan niyang sinabi, "Gongsin, gusto kita." Hindi inaasahan, lahat ng tao sa paligid nila ay tumingin sa kanila. Pinag-uusapan ng lahat kung naging successful ba ang kanyang pagtatapat. Nahiya si Professor Ye kaya hinila niya siya papunta sa likod ng bus. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shan na wala siyang interes sa pakikipag-date. Ngunit iginiit pa rin niyang ituloy ang panliligaw sa kanya. Sumumpa siya na hindi siya susuko hanggat hindi niya ito napapanalunan. Sa sandaling iyon, biglang prumeno ng malakas ang bus. Nahulog sa sahig ang telepono ni Shan. Mabilis na yumuko si Professor A para pulutin ito. Sinamantala niya ang pagkakataon at inilagay ang kanyang business card sa ilalim ng telepono. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa bag ni Shan. Dumating na ang bus sa hintuan. Bumaba si Professor Ye at mabilis na umalis. Nadismaya si Kinyan kaya pumunta siya sa kanyang boss upang maglabas ng sama ng loob. Sinabi niyang nagtapat siya ng damdamin, ngunit tinanggihan at ngayon ay nag-resign na siya bilang teaching assistant niya. Hindi na raw niya siya makikita muli. Sa sandaling iyon, gusto ng kanyang boss na punasan ang mantika sa kanyang mga kamay kaya inabot niya ang bag ni Shan para kumuha ng tissue. Hindi inaasahan, nakakita siya ng isang business card. Kinuha ito ni Kinyan at tiningnan at iyon ay card ni Professor Ye. Sobrang saya niya na nakalimutan niya ang lahat ng iba pa. Agad siyang tumakbo para hanapin si Professor Ye. Pumunta siya sa bahay ni Professor Jai. Hindi inaasahan, ang nagbukas ng pinto ay isang lalaking nakabathrobe. Inisip niyang gusto ni Professor Ye ang mga lalaki kaya tumalikod siya para umalis. Ngunit hinila siya pabalik nito. Patis na sana ang lalaki sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay lumabas si Professor Ye at sinabi na ito ay taong nagtatrabaho kasama niya. Lumalabas na si Xiao Su ay palaging responsable sa pagkain ni Professor Ye. Nang makita si Kinyan, sinabi ni Xiao Su na kailangan niyang lumabas. Hindi inaasahan, iyon mismo ang gusto niya. Sinamantala ni Kinyan ang pagkakataon na maghanda ng pagkain para sa kanya, at kaya naging yaya siya sa bahay ni Professor Ye. Ngunit nagtakda siya ng isang rule na hindi siya pwedeng pumasok sa kwarto sa ibaba. Kung gagawin niya yon, sisipain siya palabas. Lubos itong ikinabahala ni Kinyan. Gusto niyang makita kung ano ang nasa loob ng kwartong iyon. Ngunit napigilan niya ang kanyang kuryosidad at umalis ng araw na iyon. Dumating ang pinsan ni Professor Ye sa villa. Naging mausisa si Kinyan at tinanong siya kung alam ba niya kung ano ang nasa loob ng kwarto sa ibaba. Sinabi ng pinsan na may isang telepono roon.
Isang lumang telepono na ginagamit ng mga tao noon. Inisip niya na baka naghihintay si Professor A ng isang tao. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono sa kwarto sa ibaba. Mabilis na tumakbo ang dalawa para tingnan. Natakot si Kinyan na baka ibaba ng tumatawag kung hindi nila sasagutin, kaya direkta siyang pumasok at sinagot ang receiver. Wala siyang narinig sa kabilang linya, kaya tumawag siya pabalik. Hindi inaasahan, nakauwi na si Professor Ye. Galit niyang tiningnan si Kinyan at kinaladkad siya palabas ng kwarto. Gustong magpaliwanag ni Kinyan ngunit pinigilan niya siya. Galit niyang sinabi na fired na siya. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Ikinulong ni Professor Ye ang sarili sa kanyang opisina. May narinig siyang boses sa loob ng radyo. Sa wakas ay narinig niyang sinabi nito, "I'm sorry." Agad na hinabol ni Professor Ye si Kinyan. Habang pinapanood siyang umalis, ginamit niya ang kanyang telepono para buksan ang mga street light para sa kanya. Pinaliwanagan niya ang daan pauwi. Tumayo lang siya sa malayo at pinanood ang kanyang figura na unti-unting naglalaho nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Pagbalik sa kanyang silid, ipinagpatuloy niya ang pagtatapos ng kanyang mga drawing ngunit hindi niya napigilang tawagin ang kanyang pangalan. Napagtanto niyang wala na siya. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid buong araw. Hindi na ito kinaya ng kanyang pinsan, kaya agad niyang tinawagan si Shen nang marinig ang balita. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Shen papunta sa bahay ni Professor Ye. Pagkakita pa lang niya sa kanya ay tinanong niya kung ayos lang siya. Kung ayaw niya, aalis siya agad. Habang tatalikod na si Kinyan para umalis, hinawakan niya ang kanyang kamay at hinila siya pabalik, dahilan para silang dalawa ay matumba sa sahig. Mabilis niyang tinulungan siyang tumayo at tinanong kung ayos lang siya. Alam niyang hindi ito maganda ang pakiramdam kaya inako niya ang responsibilidad na alagaan siya. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari noon at pumayag siyang patawarin siya. Pinayagan niya siyang manatili sa kanyang tabi at ipagpatuloy ang panliligaw sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, aksidente niyang nahulog sa sahig ang 2 bote ng gamot. Nagkamali si Professor Ye at ininom ang gamot sa sipon bilang sleeping pills at uminom ng 2. Kailangan niyang dumalo sa isang mahalagang event. Umaasa siyang sasama si Kinyan sa kanya. Gusto sana niyang magpalit ng ibang damit ngunit sinabi ni Professor Yi na umorder na siya ng isang set para sa kanya. Masayang-masaya si Kinyan nang marinig ito. Ngunit ang set na in-order niya para sa kanya ay Peppa Pig. Hinilingan din niya siyang humawak ng promotional sign. Samantalang siya naman ay nakadamit ng gwapo at masiglang pumutol ng ribbon para sa bagong bookstore sa palakpakan ng lahat. Pagkatapos ay umikot siya sa bookstore kasama ang direktor. Hindi inaasahan, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Sa kabutihang palad, lumitaw si Kinyan at nasalo siya. Inakala niyang may lagnat siya at gusto siyang dalhin sa ospital. Ngunit sinabi niya na inaantok lang siya. Siguradong maling gamot ang nainom niya. Wala nang magawa si Kinyan kundi dalhin siya sa isang lugar para magpahinga muna. Habang nakikita si Professor Yi na mahimbing na natutulog, hindi napigilan ni Kinyan na antukin din. Biglang tumunog ang kanyang telepono at nagulat siya. Mabilis siyang tumayo na naging dahilan para gumulong si Professor Ye mula sa kama. Gustong tulungan ni Kinyan na buhatin siya ngunit dahil sa makapal niyang damit ay hindi niya ito mabuhat kaya. Napilitan siyang sagutin muna ang tawag sa telepono. Galing ito kay Site, ang kanyang roommate. Ipinaliwanag niya na sa release ceremony ng comics ni Lu Qingwu, galit itong inakusahan siya ng plagiarism at panlilinlang sa lahat. Pagkatapos sabihin yon, tumakbo ito palayo at hinabol ng mga security guard. Dahil hindi alam ang gagawin, tinawagan ni si Kinyan para humingi ng tulong. Bago umalis, pumunta siya upang silipin si Professor Ye. Natatakot din siya na baka maistorbo siya ng ingay sa labas kaya isinara niya ang emergency door. Nilok pa niya ito at naglagay ng repair in progress na karatula sa harap ng pinto. Doon lamang siya nakaramdam ng kapanatagan bago umalis. Pagkaalis niya, nagising si Professor Ye. Bigla niyang nakita si Ne. Lumalabas na ito pala ang kanyang nakababatang kapatid na tumakas sa bahay maraming taon na ang nakalipas. Lumingon siya at hinabol ito, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Sa sandali ng pagmamadali, sinipa niya ang pinto. Dahil dito ay nasugatan ang kanyang binti. Sinamantala ni Site ang pagkakataon upang mabilis na makatakas.
Sa sandaling iyon, si Kinyan ay nasa ibaba at hinahanap siya. Hindi inaasahan, hinawakan siya ni Lu Qingwu. Nang alisin niya ang kanyang Peppa Pig na sombrero, sa kanya napagtanto na si Kinyan pala yon. Lumalabas na si Shen ay matagal nang may hilig sa pagguhit ng comics mula pa noong high school. Hindi ito alam ni Lu Qingwu kaya nag-collaborate sila sa isang comic at ginamit ang pangalang Chai Qingwu. Ginawa nila ang kanilang unang comic na pinamagatang Beyond the Clouds. Paglabas pa lamang nito ay agad itong nanguna sa comic readership charts. Hindi inaasahan, nagdaos si Li Qingwu ng press conference at inanunsyo na siya lamang ang gumawa ng obra. Dahil dito, labis na nagalit si Kinyan. Mula noon ay nagkanya-kanya na sila ng landas. Hindi inaasahan, nagkita silang muli makalipas ang maraming taon. Inisip ni Lu Qingwu na napahiya siya ni sa harap ng lahat dahil kay Kinyan kaya sinabi niya sa mga security guard na ilayo si Kinyan. Hindi inaasahan, dumating si Professor Ye na tumatakbo at hinila si Kinyan palayo. Ngunit hindi pa rin bumitaw si Lu Qingwu. Dahil dito ay nagalit si Professor Ye. Inilabas niya ang kanyang telepono upang iskan ang kanyang mukha at malamig na sinabi. Ang mga comic book artist ay hindi police officers. Dahil hindi ka police officer, ano ang basihan mo para manghuli ng tao? Hinila niya palayo si Kinyan. Nawalan ng masabi si Li Qingwu at napanood na lamang silang umalis. Nang gabing iyon, habang natutulog si Kinyan sa kwarto ni Professor Lee, gumulong siya at niyakap siya. Inakala niyang unan lamang iyon. Hinawakan niya ito at naramdaman niyang may mali. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Professor Ye. Nagtaka siya dahil sigurado siyang hindi siya natulog sa maling kwarto, kaya paano siya napunta roon. Sa sandaling yon, biglang umupo si Professor Ye. Tumingin si Kinyan sa kanya ng gulat, ngunit diretsahan niyang kinuha ang kanyang kumot at unan, pagkatapos ay tumayo at umalis. Paglabas niya, nilok niya ang pintuan ng guest room at inilagay ang susi sa kanyang bulsa. Sinundan siya ni Kinyan papunta sa kanyang kwarto. Ibinato niya ang kumot sa sahig, humiga sa kama, at natulog muli. Kinuha ni Kinyan ang kumot at gustong bumalik sa kanyang kwarto. Doon niya napagtanto na nilok niya ang pinto at ang susi ay nasa kanyang bulsa. Gusto niyang kunin ang susi mula sa bulsa ng kanyang pantalon, ngunit hinawakan siya nito at hindi siya pinakawalan. Walang masabi si Kinyan. Kinabukasan ng umaga, wala siyang lakas, ngunit hindi alam ni Professor Ye na nag-sleepwalk siya kagabi. Tinanong niya siya kung nagpuyat ba siya. Sinabi niya na ang kakulangan sa tulog ay makaapekto sa trabaho at may hangganan ang lahat. Habang iniisip iyon, galit siya, sino ba ang hindi nagpapatulog sa kanya? Napilitan si Si na umuwi upang mana ang napakalaking yaman ng kanyang pamilya. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Sinabi rito na ang benta ng kanyang bagong labas na comic ay umabot sa number 1. Para sa kanyang mga ideals, pinili ni Si na talikuran ang mana at ipagpatuloy ang comic art. Hindi inaasahan, pinilit siya ng kanyang kapatid na ipasok sa isang kotse. Hinarangan niya ang pinto at ginamit ang telepono ni Ni upang sagutin ang tawag. Hindi inaasahan, si Shen pala ang nasa kabilang linya. Ngunit hindi nila nakilala ang boses ng isa't isa dahil mahina ang signal. Ilang pangungusap lamang ang kanilang napag-usapan bago nila ibinaba ang tawag. Tiningnan ni Professor Ye ang telepono. Ang pangalan ay The Person I Like Ying. Sa sandaling iyon, tumalon si Si palabas ng isa pang pinto at tumakas. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papunta sa kumpanya ni Shan, ngunit wala siya roon. Inilabas ng kanyang katrabaho ang isang kontrata. Nakalagay dito ang pangalan niya at ang pangalan ni Shan. Sinabi nito sa kanya na sa mata ni Shan, hindi lang siya assistant kundi isa ring comic book writer. Lubos na naantig si Jay. Nagtaka siya at tinanong kung saan pumunta si Kinyan. Sinabi ng kanyang katrabaho na pumunta siya upang hanapin ang male lead ng kanyang comic at ibinigay sa kanya ang address. Tumakbo si Si papunta sa address. Sakto niyang nakita si Kinyan na palabas. Maingat niyang isinuot ang helmet sa kanya. Hindi inaasahan, nakita sila ni Professor Ye. Wala siyang nagawa kundi panoorin silang umalis nang nakadilat ang mga mata. Samantala, pumunta silang dalawa sa tabing ilog. Gustong magtapat ng damdamin ni Ni kay Kinyan, ngunit nabarahan ang mga salita sa kanyang lalamunan.
Pagkatapos ay tumakbo siya upang bumili ng 3 lobo para kay Kinyan, umaasang magiging masaya siya araw-araw. Pagkatapos noon, sumakay silang dalawa sa electric bike pauwi. Biglang pumalya ang preno. Hindi tumigil ang bike hanggang sa maubos ang baterya. Wala silang nagawa kundi itulak ang bike pauwi. Hindi nila alam na pinapanood pa rin sila ni Professor Ye mula sa kotse. Nang pumasok sila sa kanilang bahay, tahimik niya silang sinundan. Ang kanyang palihim na kilos ay nakatawag ng pansin ng security guard. Habang siya ay tumitingin-tingin, hinarangan ng security guard ang kanyang tanaw at tinanong kung sino ang hinahanap niya. Sinamantala ni Professor Ye ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa 2 tao. Sinabi ng security guard na magkasintahan ang mga ito. Magkasintahan? Sa sandaling iyon, nakita niyang sabay na namatay ang ilaw sa silid. Dagdag pa ng security guard, ang mga kabataan talaga ay punong-puno ng enerhiya. Labis na nagalit si Professor Ye at paikot-ikot na naglakad. Nagsimulang magsalita ang security guard, ano ang dapat kong gawin kapag nakita ko ang kapatid ko at ang girlfriend niya na nagre-rent ng kwarto? Naggitngit si Professor Ye at sinigawan siya, ano bang pinagsasabi mo? Nagulat ang security guard at muntik nang mabitawan ang kanyang telepono. Sinabi niya, tumitingin lang ako ng trending topic sa Facebook, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tamad nang magsalita pa si Professor Ye kaya tumalikod siya at umalis. Pagkatapos noon, nakatanggap si Kinyan ng tawag mula kay Professor Ye. Sinabi niyang may ibibigay siya sa kanya. Sinabi niyang pumunta siya sa kanyang bahay sa loob ng kalahating oras. Mabilis siyang tumakbo palabas at pumara ng taxi. Paulit-ulit niyang inuutusan ang driver na bilisan. Hindi inaasahan, nasa unahan niya ang kotse ni Professor Ye. Bigla nitong ikinabig ang manibela at pumasok sa harap ng taxi. Sinabi ni Kinyan sa driver na magpalit ng lane, ngunit wala talagang paraan. Nang maging pula ang ilaw, naiwan ang taxi. Bumalik si Professor Ye sa villa at mabilis na ipinarada ang kanyang kotse. Nagmadali siyang pumasok, kumuha ng isang tasa ng tsaa at ng isang libro mula sa mesa at nagkunwaring nakaupo lang sa bahay. Biglang tumulog ang doorbell. Dumating si Kinyan sa tamang oras. Nagkunwari siyang malamig at sinabing huli na siya. Sinabi niya, 30 minutes, sakto lang ako. Sabay silang pumasok. Doon lamang niya napagtanto na tinawagan siya ni Professor A para lang magtasa ng lapis. Lubos na nawala ng masabi si Kinyan. Nagreklamo siya na pwede naman siyang bumili ng pencil sharpener, bakit pa niya siya pinagmamadali? Gustong malaman ni Professor Ye ang lahat kaya tinanong niya kung saan pumunta si Kinyan noong gabing iyon. Nang malaman niyang lumabas lang sila ng kanyang roommate upang mag-enjoy ng sariwang hangin, nakaramdam siya ng ginhawa. Sinabi ni Kinyan na sumakay sila ng electric bike at talagang masaya yon. Tinanong niya kung ang pagsakay ba ng electric bike ay nakapagpapasaya ng tao. Sinabi niya naman masaya. Masayang lumabas at mag-enjoy ng hangin sa gabi. Bigla, nagkaroon ng ideya si Professor Ye. Kinabukasan ng umaga, naghanda siya ng electric bike. Nagtaka si Kinyan at sinabi, hindi ka naman mukhang marunong mag-electric bike. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, inabot niya sa kanya ang helmet at sinabi, sino bang nagsabing ako ang magmamaneho? Ikaw ang magmamaneho para sa akin. Hindi alam ni Kinyan kung ano ang gagawin kaya sumakay na lang siya sa electric bicycle na bigla niyang naisip. Niyakap siya ni Professor Ye at nakaramdam siya ng saya nang hindi inaasahan bigla siyang naglagay ng teddy bear sa harap niya tapos inilagay niya ang 2 kamay niya. Sa teddy bear kaya nadismaya si Kinyan nagpatuloy silang mag-ride sa kalsada tapos biglang naubusan ng battery ang bike si Kinyan. Tinanong si Professor Ye kung ano ang gagawin sabi niya hindi ba may pedal pwede mong ipedal mag-isa wala siyang choice kundi magpedal. Mag-isa pero mabigat na talaga ang bike kailangan pa niyang buhatin ang isang 70 kilo na adult din sobrang pagod si Kinyan at hingal na hingal. Sa wakas nagawa niyang dalhin siya sa company nakatanggap siya ng voice message mula kay ni sabi nito huli na pero. Kailangan mo pa ring i-boost ang sales tapos minura siya ng masamang boss niya nag-business trip si Kinyan kasama si Professor Ye. Para sa unang pagkakataon ginugol niya ang buong biyahe sa pagsubok na patawanin siya, pero sa kasamaang palad iniisip niya na annoying siya, pero nang ibinaling niya ang ulo niya papunta sa kanya nakita niya ang ulo ng kabayo ay kinabahan siya narinig.
Ang boses ni Kian mula sa likod nagtatanong kung nakakatawa ba. Hindi inaasahan, galit na sinabi ni Professor Yi sa kanya na umupo sa likod. Wala nang nagawa si Kinyan kundi tanggalin ang ulo ng kabayo, tapos siya ay obedient na tumakbo papunta sa likurang upuan at umupo nang makarating sila doon. Sobrang busy siya sa pagtingin sa mapa na bangga niya si Professor Yi. Sinermunan niya siya, tinanong kung nakalimutan na ba niya na nandito siya para magtrabaho, pero kumpiyansa niyang ipinangako sa kanya. Kailangan mo lang magtrabaho ng mabuti at gawin ng maayos ang trabaho mo pagdating sa paglalaro, kaya kung akuin ang burden mag-isa si Professor E, ay malapit ng questionin siya. Ako ang in charge sa meeting at ikaw ang in charge sa paglalaro. Si Kinyan ay nawalan ng masabi sa isang iglap. Nakita niya ang notice para sa fireworks show. Masaya niyang hinila si Professor A para panoorin yon, tapos iginiit niya na panoorin niya ang fireworks kasama siya, pero tumanggi siya. Wala siyang choice kundi kumuha ng picture at i-post ito sa wall niya. Hindi inaasahan nakita ito ni Professor A at tahimik siyang bumili ng 2 tiket. Sa sandaling ito inilabas ni Kinyan ang message na ipinadala ng biyenan niya. Sabi nito gusto niyang makakita ng picture nilang dalawa, kaya pinilit niya si Professor A na dalhin siya para maghanap ng ilang scenic spots para mag-picture. Pumunta sila sa isang princess villa, pero si Shin ay kumuha ng mga picture ng very professional. Siya ay nakahiga sa lupa, nakaluhod at gumagapang papaakyat ng hagdan para lang kumuha ng picture. Kumuha siya ng maraming gwapong picture ni Professor A, tapos tinawag niya ito at hiniling na kumuha ng ilang picture niya. Masaya siyang nag-pose. Seryosong kumuha ng picture si Professor A. Ipinadala niya kay Kinyan ang mga larawan na kakakuha lang niya. Binuksan ito ni Kinyan at napag-alaman na wala ni isa ang maganda. Sinabi niya na hindi niya naiintindihan kung anong style ang gusto niya. Nagdagdag siya ng isang layer ng filter. Galit niyang sinabi kung may problema ba sa filter, pero malamig niyang sinagot na baka ang problema ay ang tao mismo. Nagtanong na lang siya, ganito ba ang itsura ko sa paningin mo? Pero sinabi ni Professor A, sapat na yan. Ano pa ang gusto mo? Si Kinyan ay ganap na nawala ng masabi sa sandaling ito. Nalaman ni Kate na nasa business trip si Kinyan, kaya nagpasya siyang pumunta roon para hanapin siya. Pero bigla siyang nabangga ni Lu Qingwu. Narinig niya na gusto nitong pumunta kay Kinyan, kaya si Su ay hindi na nagdalawang isip at sumakay sa kotse niya. Ngunit sa loob ng kotse, nakakita siya ng mga dokumento tungkol sa kanya. Kinuwestiyon niya si Lu Qingwu kung bakit niya gustong imbestigahan siya. Saka lang niya napagtanto na si Su ay ang comic book artist na si Hichan na matagal na niyang hinahanap. Kaya direkta niyang dinala si Ti sa outskirts ng lungsod at inanyayahan siyang sumali sa team niya, pero direkta niyang tinanggihan si Lu Qingwu. Sa galit niya, sinipa siya palabas ng kotse, kaya kinailangan niyang tumalon sa isang maruming poodle. Mapanuksong sinabi niya, ang mga magagandang sapatos na yan, waterproof ba yon? Ito ay lalong nagpagalit sa kanya, kaya sumigaw siya, umalis ka na. Si Lu Qingwu ay umupo sa kotse niya at masayang nagmaneho palayo, pero siya ay nasa gitna ng kawalan at wala siyang choice kundi gumapang pauwi. Umalis si Lu Qingwu na lalong nagpagalit kay Se. Masama niyang sinabi, sana sumabog ang gulong mo, tumagas ang gas tank mo, at makaranas ka ng malas kahit saan. Hindi inaasahan, nasira talaga ang kotse ni Lu Qingwu. Binuksan niya ang trunk at nakita ang makapal na usok na lumalabas. Gusto niyang tumawag pero walang signal, ngunit ang phone ni Su ay may signal, kaya inagaw ni Lu Qingwu ang phone niya at tumawag ng sasakyan. Biglang may dumating na co-cart. Umupo siya sa cart at nagreklamo, bakit co-cart ang tinawag mo? Prinsesa ba ako at naka-exile? Inis siya at sinabihan siyang tumahimik. Sinabi niya, mabuti na may masasakyan ka. Nagawa na lang nilang sumakay sa co-cart papunta sa sentro ng bayan. Nakita niya ang post ni Kinyan at hinulaan niya na siguradong manonood ito ng fireworks show nang pumunta siya sa festival. Umupo siya sa karusel, hinihintay si Kinyan pero matagal siyang naghintay at hindi niya ito nakita. Nadismaya siya at umalis, pero pagkaalis nini, dumating sina Shan at Professor Yi. Lubos silang nagkasalubong nang hindi nagkita. Lumingon siya at nakita si Lu Qingwu na sumusunod sa kanya. Nang makita niya siya, nakaramdam siya ng hiya at nagpa siyang umalis at pumunta sa ibang lugar. Pero patuloy siyang tumitingin at hindi makahanap ng labasan. Muntik na siyang madapa, buti na lang may lumapit para tulungan siya. Lumabas na sinusundan siya nito dahil natatakot itong maligaw siya.
Nang makita niya na nasugatan ang paa ni Lu Qingwu, mabait siyang tumakbo para bumili ng band-aids. Naantig si Lu Qingwu noon. Tapos nakita niya ang isang pares ng tsinelas sa claw machine. Nag-alala siya na mapagod si Lu Qingwu sa pagsusuot ng high heels, kaya sinubukan niyang makakuha ng isang pares. Nakakuha rin siya ng isang pares ng tsinelas. Tapos, gentleman siyang yumuko para tulungan siyang isuot iyon. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay biglang naging magaan ang pakikitungo sa isa't isa. Puno ng saya ang mga mata ni Lu Qingwu pero matapos magpalit ng tsinelas. Nahirapan pa rin siyang maglakad, kaya determinadong binuhat siya ni Ni sa likod niya. Mabilis na dumilim ang gabi. Dinala ni Professor Ye si Kinyan para kumain ng alimango, pero hindi pa nakakain ng alimango si Kinyan, kaya gusto niyang pulutin ito at kagatin. Buti na lang pinaalalahanan siya ni Professor Ye sa oras. Inilapag niya ang alimango, binuksan niya ang isa, at ibinigay sa kanya. Nakatikim si Kinyan ng alimango at uminom ng plum wine, kaya sobrang saya niya matapos kumain. Umupo sila sa Ferris wheel para panoorin ang fireworks. Ang makukulay na fireworks ay sumabog sa night laylay. Hindi napigilan ni Professor Ye na yumuko at halikan si Kinyan. Sa sandaling iyon, dumating si Se. Sakto niyang nakita silang naghahalikan. Natigilan siya, tapos nakita niya na ibinaling ni Professor Ye ang ulo niya at nakita si Si na nakatayo sa malayo. Si Su ay naglakbay ng napakalayo para hanapin ang taong mahal niya, pero hindi inaasahan na nakita niya itong humahalik sa kapatid niya. Niyakap ni Professor Ye si Shan at naglakad papunta sa kanya. Pinigilan siya ni Ne. Tinanong niya kung bakit siya at si Shan ay magkasama. Sa sandaling iyon, si Kinyan ay lasing at lutang din. Natisod siya papunta kay Lu Qingwu. Nang makita ito, sinabi ni Professor Ye kay Lu Qingwu na dalhin siya sa hotel. Saka lang niya napagtanto na magkapatid pala sila at pareho nilang gusto si Kinyan. Siya ay nagulat. Lumingon si Professor Ye at sinabi kay Si na pumunta sa ibang lugar para mag-usap. Kung may sasabihin siya, ilabas na lang niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang nangyari noong nakaraang gabi. Matapos marinig ang lahat, si Kinyan ay nabigla at tinanong kung ano ang nangyari kina Professor Ye at Si. Sinabi ni Lu Qingwu na marahil nilutas nila ang conflict nila. Pareho silang bumalik na may sugat, pero lumabas na aksidente silang nadapa. Para tulungan si Kinyan na ituloy ang paghabol kay Professor Ye, inimbitahan ng pinsan niya ang lahat sa picnic. Pagdating pa lang niya ay lubos siyang nabighani sa kanya. Gusto niyang akitin si Professor Ye, kaya niloko niya ito papasok sa tent. Tapos pinakiusapan niya ang isang tao na izip ito nang lumingon si Professor Ye. Tinanong niya kung gusto ba niya ang bikinis. Sabi niya, nakabikini siya ngayon, gusto ba niyang makita. Tapos tinanggal ni Kinyan ang tuwalya at ipinakita ang isang dress na may drawing ng bikini dito. Natakot siya na may gawin na naman siyang sketchy, kaya lumingon siya para umalis, pero hinila siya pabalik at aksidente siyang natumba sa mat. Sa oras na yon, sinamantala ni Shin ang pagkakataon na lumapit at halikan siya. Hindi inaasahan, may bolang ibinato sa kanila. Galit na dinampot ni Kinyan ang bola at tumakbo palabas, tinatanong kung sino ang nagbato. Lumabas na ilang bata iyon na tinawag siyang malandi. Galit na inizip ni Kinyan ang harapang flap ng tent at tumakbo palabas para habulin ang mga bata. Ganoon nasira ang masayang oras niya dahil sa mga bata. Pero sa sandaling ito, si Il ay nagmamaneho ng jet ski sa dagat. Bigla siyang nawalan ng kontrol at diretsong bumangga sa tent sa tabi niya. Mabilis siyang tumakbo papunta doon at ang babaeng nasa loob ng tent ay lumabas. Hindi inaasahan, si Lu Qingwu pala yon na lagi niyang kaaway. Sinabi niya na sinira ng jet ski ni Neil ang lipstick niya, tapos hiniling niya na bayaran niya yon. Hinawakan ni Neil ang baba niya para tingnan. Si Lu Qingwu ay sobrang curious at hindi alam kung ano ang gagawin niya. Sinabi ni Nina, naaalala ko ang kulay ng lipstick mo. Pagbalik ko, bibilhan kita ng bago. Tutulungan pa kitang linisin ang smudge. Tapos tumalikod siya at umalis. Hindi inaasahan, tinawag siya ni Lu Qingwu at isinama siya sa yacht niya. Makalipas ang ilang sandali, nabighani siya sa kwento sa comic. Sobrang tutok niya kaya nakalimutan niya ang lahat. Samantala, biglang umandar ang yacht. Napagtanto ni Si na masama ang sitwasyon at sinabi kay Lu Qingwu na ihinto agad ang yacht, pero sinabi niya na imposibleng ihinto yon,
pero pwede siyang pumiling lumangoy pabalik sa pampang. Agad naghanda si Si na tumalon sa dagat, pero nang makita niya ang tubig, napagtanto niya na may seasickness siya. Natakot siya at umatras. Nakita ito ni Lu Qingwu at smug niyang sinabi sa kanya, ang yacht na ito ay diretsyo hanggang bukas ng umaga. Pero hindi sumuko si De. Sa pag-alis, ikinaway niya ang braso niya para tawagin si Xiai sa pampang. Nakita siya ni Xiai na kumakaway, pero inakala niyang ang ibig sabihin ay masaya ako. Sumigaw siya pabalik, mag-enjoy ka at mag-ingat. Sumigaw si Si ng buong lakas, pero wala ring silbi. Samantala, si Qinyan ay malungkot na tumakbo papunta sa pinsan niya at nagreklamo. Sinabi ng pinsan niya na may isang laro na pwedeng magpa-forget sa kanya ng mga problema niya. Agad na sumigla si Qinyan at hiniling sa pinsan niya na isama siya. Binigyan sila ng pinsan niya ng 2 bracelet. Sinabi niya, kung ma-unlock nila ang mga bracelet sa loob ng 24 oras, ituturing silang successful at ang buong camping expenses nila ay ganap na iwi-waive. Basta ilalapit lang nila ang mga kamay nila sa isa't isa. Ang oras sa bracelet ay tatakbo ng mas mabilis kapag ang oras ay umabot sa isang tiyak na punto. Susubukan ang bracelet na mag-unlock. Habang mas mabilis tumibok ang puso, mas mabilis tatakbo ang oras. Tuwang-tuwa si Qinyan nang marinig ito. Gusto niyang gamitin ito para samantalahin ang pagkakataon na palalimin ang relasyon niya kay Professor Yi. Pero hindi inaasahan, gusto niyang pagbutihin ang kalusugan niya, kaya kinalagkad niya siya papunta sa beach para tumakbo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi sila tulad ng ibang couples. Umupo siya sa beach na puno ng pagkadismaya. Lumapit si Professor Ye at tinanong siya kung gusto niyang gumawa ng ibang exercises kasama siya. Nang marinig niya yon, mas lalo siyang nalungkot. Biglang napagtanto ni Qinyan na masyado siyang nagmadali at tumakbo palayo. Isang seashell ang nakasugat sa paa niya. Si Professor Ye ay mabilis na tumakbo papunta para tingnan. Nang makita ang sugat sa paa niya, inilabas niya ang isang panyo. Marahan niyang binalot ang sugat, tapos binuhat niya siya para maghanap ng mga band-aids. Dumidilim na ang langit at sabay silang umupo sa loob ng tent. Sinabi ni Professor A kay Qinyan, ngayon, kahit ano pa ang gusto mong gawin, makikipag-cooperate ako sa'yo. Sa wakas, nagkalakas loob si Qinyan at marahang hinagkan si Professor Yi sa labi. Nag-unlock ang couple's bracelet. Sinabi ni Professor Yi, tapos na ang laro. Si Qinyan ay nahihiya, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa tent niya. Umupo siya sa tabi ng bonfire buong gabi at hindi siya makatulog sa tent niya. Si Lu Qingwu ay palayo ng palayo. Dinala niya si Kate sa isang deserted island. Tinakpan ni Lu Qingwu ang mga mata niya, pero nang imulat ni Nu ang mga mata niya, namangha siya sa tanawin sa harap niya. Isang malawak na bughaw na karagatan ang bumungad sa kanila. Sa ibaba ay may nilalang na tinatawag na blue tears. Lumalabas lang ang mga ito tuwing breeding season bawat taon at bihirang makita. Si Lu Qingwu ay nagtanong, maganda, di ba? Ngumiti siya at sumagot, maganda nga, sulit puntahan, at sulit talaga. Tinanong niya siya, kung ganoon, galit ka pa ba sa akin? Umiling siya at tumingin sa kanya. Pero tinanong niya, kaya gusto mo ba ako? Seryoso siyang umiling. Hindi niya napigilan na pisilin ang pisngi niya at sabihin, ikaw na maliit na pasaway. Sinabi ni sa kanya, mas mabuti na yon kaysa galit ako sayo. Maaga sa umaga, bumalik si Shan sa kumpanya. Sobrang pagod siya at nakatulog sa sahig. Lumapit ang katrabaho niya at tinanong kung natanggap na ba niya ang comic book package. Si Qinyan ay walang kaalam-alam. Chinek ng katrabaho niya ang order at nakita na ipinadala yon sa kumpanya ni Professor Yi. Hindi niya nasabi sa kanya na siya ang male lead sa kwento. Natatakot siya na magalit siya kapag nakita niya yon, kaya mabilis siyang tumawag sa sekretary niya, pero walang sumagot. Sinubukan din niyang mag-book ng sasakyan, pero wala ring available, kaya nag-order siya ng delivery service para ihatid ang package sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating siya sakto at natanggap ang package. Pero pagkatapos, bigla niyang narinig ang isang staff na nagsasabing malapit nang ma-engage si Professor Yi. Ang buong kumpanya ay nagsitsismisan tungkol sa kung paano niya pakakasalan ang bagong balik na direktor na si Garinan. Ang kasal na ito ay inayos ng ama ni Professor Yi. Hindi na kinaya ni Qinyan at gumamit ng dahilan para pumunta sa banyo.
Hindi inaasahan, paglabas niya ng pinto, nakita niya si Professor Yi na niyayakap ang direktor na si Garenan. Nanigas siya at nahulog ang bag niya. Naalala niya ang mga alaala nila at hindi napigilang umiyak. Lahat ng ito ay paraan ni Professor Yi para subukin ang puso niya. Noong gabing iyon, nag-impake si Kinyan ng mga gamit niya at naghanda ng umalis. Tumingin siya sa paligid at lumingon para magpaalam sa aso niya. Marahil hindi na niya ito makikita muli. Biglang lumapit si Professor Ye at tinanong kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag niya na ang unang layunin niya ay hindi ang magustuhan siya, kundi ang gawin siyang male lead sa comics niya. Yumuko siya at humingi ng paumanhin, tapos hinila ang maleta niya at naghanda ng umalis. Bigla siyang hinabol nito, hinawakan ang kamay niya, at binigyan siya ng isang passionate kiss. Hindi inaasahan, si Lu Qingwu na maingat na ibinabalik si Su ay nasaksihan ang eksenang ito. Nahulog din sa lupa ang hourglass. Nadismaya siya at lumingon para umalis. Sinundan siya agad ni Lu Qingwu pero sa isang iglap ay nawala siya. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan niya. Natatakot siya na ang isang lalaking tulad niya ay mapahamak. Hindi inaasahan, hinablot siya ni Ne mula sa likod at idiniin siya sa pader. Kinuwestiyon niya siya, malinaw na alam mong babae ka. Bakit ka nagpapanggap na nag-aalala sa akin? Hindi mo ba alam ang limitasyon mo? Itinulak niya siya palayo at sumagot, sino ang nakakaalam? Baka may gawin siyang katangahan dahil sa pag-ibig. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa at nagpasya na uminom magkasama para tulungan si Si na makalimot sa heartbreak. Kaya pumunta silang dalawa sa bahay ni Lu Qingwu. Binuhusan niya si Si ng isang baso ng alak at ininom niya iyon sa isang lagukan. Wala pang 5 segundo ay nawalan siya ng malay sa sofa. Kinabukasan, pagkagising niya, nakita niya si Lu Qingwu na nakatayo sa harap niya. Bago pa siya makabawi, nagsimula na siyang mangakit. Congratulations, ang buhay mo ay matagumpay na nagbukas ng bagong pahina. Hindi mo na kailangang magpanggap na inosente. Kaya lang, mahirap ang trabaho ng guro mo dito. Hindi mo alam kung gaano kahirap turuan ang isang tao na nasa labas ng industriya. Galit niyang sinabi sa kanya na manahimik, tapos tumalikod siya at lumabas. Galit na galit si Si at nagtago siya sa may pinto para makinig. Nagpunta si Lu Qingwu sa kumpanya, pero ang isip niya ay punang eksena ng paghalik niya kay Si. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Pagkatapos ay natanggap niya ang location ni Si. Lumabas na nasa coffee shop siya. Kaya umupo siya sa labas ng shop at naghintay. Naghintay siya hanggang dumilim at sa wakas nakita rin niya siya. Binanggit ni Lu Qingwu ang nangyari noong nakaraang gabi. Pero sinabi ni Ne na sinadya niyang lasingin siya at may masamang balak sa kanya. Agad na inilabas ni Lu Qingwu ang video noong gabing iyon. Nakita ni Nu ang lasing niyang sarili at sobrang nahiya siya. Wala na siyang nagawa kundi sabihin, itigil mo. Ikaw ay isang manipulative na babae. Sinabi niya, hindi mo pa rin naintindihan. Hinahabol kita. Binaliwala siya ni Ne at dumiretso lang. Pero bago pa siya makalayo ng ilang hakbang, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lu Qingwu. Binuksan niya ito at nakita ang isang larawan nilang dalawa. Wala siyang nagawa kundi bumalik, yakapin si Lingwu at halikan siya. Nagulat siya at itinulak si Si palayo. Tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya sa kanya, iyan ang stamp para sa buong linggo. Kunin mo at bumalik ka na. Pagkatapos ay umalis siya. Naiwan si Lu Qingwu na natigilan. Kinabukasan, habang nagdodrawing si Si ng comics, bigla siyang lumapit mula sa likod at tinakpan ang mga mata niya. Gusto niyang sorpresahin siya, pero diretsong tinulak siya ni Ni sa sahig. Bumagsak si Lu Qingwu at napasigaw sa sakit. Mabilis lumapit si Si para tingnan siya, pero hindi niya nakalimutang umarte ng pabebe. Pinilit niya itong yakapin siya bago siya tumayo. Wala siyang choice kundi yakapin siya. Pag-upo pa lang niya, nagsimula na siyang mag-inarte. Inilabas niya ang phone niya at ipinakita ang mga larawan. Sinabi niya, isang halik lang at buburahin ko ang isang picture. Si Tu ay napilitang sundin ang utos ni Lu Qingwu. Habang papalapit na siyang humalik, bigla niyang naalala ang isang bagay. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Shan para pigilan si Lu Qingwu sa pagsasalita ng kalokohan. Ginamit niya ang isang cookie para takpan ang bibig niya.
Hiniling ni Kinyan na makipagkita sa kanya at pareho silang bumalik sa kanilang shared apartment noong gabing iyon. Hindi inaasahan, gusto ni Kinyan na buwagin ang partnership nila. Nagulat si Se, pero hindi niya alam na ginagawa iyon ni Kinyan para sa ikabubuti niya. Gusto niyang bigyan siya ng mas magandang pagkakataon para mag-grow, kaya si Kinyan ay tumawag kay Lu Qingwu, umaasang gagabayan niya siya. Umupo si Ye sa labas ng pinto ni Lu Qingwu na puno ng pagkadismaya. Sinisi niya ang sarili. Iniisip na baka hindi siya sapat, kaya siya ay tinanggal niya. Si Lu Qingwu ay wala nang nagawa kundi aliwin siya. Dinala niya siya sa loob, pero pagpasok pa lang nila, hinila siya ni Ni sa pader at hinalikan siya. Kinabukasan, nang magising si Lu Qingwu, naghanda na si Tsi ng almusal para sa kanya. Seryoso niyang idineklara, mula ngayon, opisyal na tayong nagde-date. Natakot siya dito at nahulog ang plato niya sa sahig. Tinanong niya, ano ang sinabi mo? Sinabi niya, akuin ko ang responsibilidad para sa'yo. Pero sinabi niya, hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad. Bakit ka nagpapanggap na lalaki kung bata ka lang naman? Nang makita niyang hindi niya maipaliwanag ng maayos, agad siyang sinabihan ni Lu Qingwu na tumayo, tapos itinulak siya palabas ng pinto. Si Tu ay lubos na nalito. Hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya sa kanya, mula ngayon, magkunwari tayong hindi ito nangyari. Mga estranghero na tayo muli. Huwag mo na akong hanapin. Sa kabilang banda, kusang hinanap ni Director Ravinan si Kinyan. Tinanong niya kung bakit niya piniling maging girlfriend niya, gayong napakabuti niya. Nagpahiwatig siya tungkol sa Ancient Architecture Restoration Project sa Xianchang. At sinabi kay Kinyan na pag-isipan kung bakit ang isang lalaking tulad ni Jiang Xin ay magugustuhan siya. Nagsimulang magduda si Kinyan sa intensyon ni Professor Yi sa kanya, kaya palihim siyang pumunta sa opisina niya. Gusto niyang tingnan kung makakakita siya ng anumang clue, at tunay nga, nakakita siya ng isang bungkos ng papeles sa basurahan. Ito ang dokumento na ni-research ni Professor Ye tungkol sa ancient architecture, nakasama pa ang impormasyon tungkol sa ama ni Shen. Pagkatapos ay tiningnan niya ang Rubik's Cube sa tabi nito. Naalala niya ang oras nang ma-unlock niya ang kahong ito. Naramdaman ni Kinyan na hindi ito nagkataon lang. Nagsimula siyang maghinala na interesado si Professor Yi sa kanya dahil gusto niyang mapalapit sa ama niya. Umalis si Kinyan sa opisina niya na puno ng pagkadismaya. Sa sandaling iyon, pumasok siya. Tumayo siya sa labas ng pinto at aksidenteng narinig siyang may kausap sa phone. Isang kakaibang boses ng babae sa kabilang linya ang tumawag sa kanya ng darling. Magiliw silang nag-usap. Nang makita ito, nadurog ang puso ni Kinyan. Bumalik siya sa kumpanya at nagsimulang magtrabaho ng baliw. Tinapos pa niya ang lahat ng trabaho para sa susunod na linggo. Napansin ng katrabaho niya na hindi okay si Kinyan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Shin sa lahat na may iba na si Professor Yi. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang isang recording. In-analyze niya ang sound wave chart at hinulaan na ang isa pang tao ay isang magandang babae na mas angat kaysa sa kanya. Para tulungan si Kinyan na ayusin ang mood niya, nagpa siya ang pinsan ni Professor Yi na tulungan siyang mag-organize ng isang friendly activity. Pero hindi inaasahan, nakasalubong niya ang senior niya mula high school doon. Isa na siyang sikat na idol. Biglang hinabol siya ng grupo ng fans, kaya hinawakan niya ang kamay ni Shan at tumakbo papunta sa private room niya. Sumunod ang pinsan ni Professor Ye at kumuha ng picture. Ipinadala niya ito kay Xiasui. Matapos matanggap ang photo, nakita ni Xiasui si Kinyan at agad itong ipinadala kay Professor Yi. Sa sandaling iyon, kausap ni Kinyan ang senior niya. Hindi inaasahan, sobrang narcissistic niya. Pagkatapos ay dinala niya si Kinyan sa labas at pinilit siyang sabihing mahal niya siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, pero sa sandaling iyon, may humila kay Kinyan palayo. Si Professor Ye yon. Nang makita siya ni Kinyan, nagalit siya. Nalito si Professor Yi. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Agad na inilabas ni Professor Yi ang phone niya at tinawagan ang isa pang tao at nilagay sa speaker. Ang kabilang linya ay nagsabi, "Honey, hindi na nakapagpigil si Kinyan at inagaw ang phone." Tinanong kung sino ito. Ano ang relasyon mo kay Jiang Xin? Basta ka nalang tumatawag ng honey at darling. Ibinuhos niya ang galit niya sa taong nasa phone.
Pero hindi inaasahan, ang taong iyon ay ang future mother-in-law niya. Masama ito. Nasaktan na niya ang future mother-in-law niya kahit hindi pa niya ito nakikilala. Isang 30 taong gulang na babae na nagkagusto sa isang 20 taong gulang na lalaki at nagawang mahalin siya. Isa pala siyang babaero. Araw-araw naghahanda siya ng mesa ng almusal para sa kanya. Maingat din siyang naglalagay ng kumot sa kanya dahil baka lamigin siya. Lagi siyang may dalang dermo sa bag niya at basta na lang naglalabas ng knee-pad para sa kanya. Nagulat si Lu Qingwu. Tinanong niya, para saan ko kailangan ang mga probinsyanong bagay na ito? Sinabi niya, para protektahan ang tuhod mo. Ano pa ba? Tutal, tumatanda ka na. Ang komentong iyon ay tumama sa kanyang ugat at nagpagalit sa kanya. Wala nang nagawa si Lu Qingwu kundi isuot ang knee-pad. Gusto siyang mas maprotektahan ni Si, kaya pumunta siya sa kumpanya niya para sa interview at naging empleyado niya. Sa gabi, ang kumpanya ay nag-host ng welcome party para sa bagong empleyado. 2 empleyado ang patuloy na pinag-uusapan si Li Qingwu. Sinabi nila na obsessed siya sa pag-akyat at nakaakit ng hindi mabilang na lalaki. Hindi na niya kayang makinig pa. Tumayo siya, lumapit sa kanila at galit na sinuntok sila. Nagmadaling lumapit ang mga katrabaho. Sa wakas ay napaghiwalay din ang tatlo. Pinayuhan ni Lu Qingwu si Si na huwag gawin ito para sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa kumpanya at narinig ang mga katrabaho niya na sinasabi na si Li Qingwu ay matagal nang nagpapasulat ng comics niya sa ibang tao para hikayatin si Lu Qingwu na mag-drawing mag-isa at muling maging isang respetadong comic artist. Dinala niya si Lu Qingwu pauwi. Sinabi niya na manatili siya sa bahay at mag-drawing ng comics. Sa sandaling iyon, napansin niya na mahahaba ang kuko ni Lu Qingwu at may suot siyang singsing, kaya direkta niya itong tinulungan na putulin ang mga kuko niya. Sa ilalim ng paggabay niya, sa sandaling iyon, talagang nakagawa siya ng sariling drawing. Tumawag ang partner niya. Pagkatapos, dinala siya ng partner niya para makipagkita sa direktor ng isang film company, pero hindi gaanong pinahalagahan ng direktor ang comic nila. Nagalit si Lu Qingwu. Tumayo siya at umalis pero aksidente niyang nabunggo ang isang waiter na may dalang tsaa. Nabuhos ang tsaa sa waiter. Nagalit ang direktor at tumayo para umalis. Nadismaya si Lu Qingwu at hinanap si Lei. Sa sandaling iyon, may isang babaeng lumabas ng kwarto. Agad siyang nakilala ni Lu Qingwu. Iyon ang direktor ng film company na nakilala niya dati. Nagulat si Lu Qingwu. Bago pa siya makareact, galit na sinabi ng babae, naglakas loob kang magtago sa akin at lumabas kasama ang ibang babae. Nagulat si Lu Qingwu at tinanong kung ano ang relasyon niya sa kanya. Mabilis na nag-attempt magpaliwanag si Se, pero pinutol siya ng babae. Sinabi nito, ang bibig ng mga lalaki ay punang kasinungalingan. Hindi na niya kinaya. Hinawakan niya ang kwelyo niya at tinanong si Se, paano mo nagawa ito? Kung gusto mong maging alagain, humanap ka ng iba. Ang babaeng ito ay sapat na para maging nanay mo. Sinabi ni Te, iyon ang nanay ko. Biglang pumasok sina Professor Ye at Qin Yan at tinawag, Mom, ano ang ginagawa mo dito? Silang apat ay awkward na tumayo roon. Biglang sinabi ng nanay ni Professor Ye kina Professor Ye at Si na magpalit ng pwesto. Nalito ang dalawa pero wala silang choice kundi sundin ang utos niya. Pero hindi inaasahan, sinabi ng nanay ni Professor Ye, mas maganda pa ang kombinasyong ito. Nang makita ito, sinira ni Shen ang awkwardness. Ate, ikaw ang magandang ate na may magandang boses. Nang marinig ito, sinabi ng nanay ni Professor Ye nang may interes, sa tamis ng bibig na iyan, sayang lang na mapunta sa lalaki. Ilang salitang tulad ng anak ko. Tinawag ng nanay ni Professor Ye si Qin Yan sa tabi niya habang tinitingnan niya siya. Mas lalo niya itong nagustuhan. Patuloy niyang tinanong kung may romantic relationship sina Shin at Si. Si Lu Qingwu at Professor Ye ay parehong nawalan ng masabi. Pero patuloy ang salita ng nanay ni Professor Ye. Anak ko, kung hindi siya ninakawan, siguradong napulot niya sa kalye. Kung hindi dahil sa personalidad niya, sino ang magkakagusto sa kanya? Hindi makasagot si Professor Ye. Pagkatapos ay inabot ng nanay ni Professor Ye ang 2 phone tripod. Sinabi niya sa kanila na bumalik sa normal na buhay niya. Gusto niyang makita kung aling couple ang tunay na nagmamahalan.
Ang couple na may pinakamagandang video ang siya niyang aprobahan. Nagpunta sina Professor Ye at Shin Nan sa isang cat cave para mag-film. Hindi inaasahan, nakasalubong nila roon sina Lu Qingwu at Si. Tinawag ni Professor Ye si Ni sa tabi para mag-usap. Sinabi niya na ninakaw ni Lu Qingwu ang pen name ni Qinian noon. Nagpunta siya para tanungin si Lu Qingwu kung ninakaw niya ang pen name ni Shan. Ginamit din niya ang cyberbullying para i-pressure siya. Halos pinilit siyang umalis sa comic world. Kinuwestiyon ni si Lu Qingwu kung siya ba ang may gawa ng lahat ng ito, pero sinabi ni Lu Qingwu, kung sabihin kong hindi ako ang may gawa, maniniwala ka ba? Ikaw at si Qinian ay malinaw na magkaparehong uri ng tao. Nakagawa ka na ng hatol, bakit ka pa nagpapanggap? Sinabi niya sa kanya na kunin ang mga gamit niya at umalis. Bago siya umalis, may ibinunyag si Lu Qingwu. Noon, nang pinalayas ka ni Qinian, pinilit ko siyang gawin yon. Ayaw kitang umalis. Marinig yon ay wala nang nagawa si Sei kundi matulala. Sinubukan niyang umiti at sinabi sa kanya na hanapin na agad ang idol niya. Nang makitang umalis si Sei, tumigil si Lu Qingwu sa pagpapanggap at umiyak ng malungkot. Nagsimulang mag-date sina Professor Ye at Shen. Gumastos siya ng 30 milyong yen para bilhan si Shen ng bahay sa tabi ng dagat. Espesyal din siyang nag-ayos ng workspace para sa kanya, kumpleto sa mga espesyal na kagamitan para sa pagdrawing ng comics. Ang comics niya ay nakabenta ng mahigit 50,000 na kopya. Ang kumpanya ay nagplano na magdaos ng signing event para sa kanya. Hindi inaasahan, nagdulot ito ng selos sa mga katrabaho niya. Malapit na ang signing event para sa bagong comic ni Shan. Nagdududa ang mga fans, tinatanong kung talagang hango sa tunay na buhay ang comic niya. Ipinaliwanag niya na ang comic ay base sa paghahabol niya sa male lead, pero hiniling ng fans na lumabas ang male lead. Natakot siya na maapektuhan si Professor Yi. Kaya tinanggihan niya ang kahilingan nila. Hindi inaasahan, lumabas si Professor Yi sa publiko, kinilala ang relasyon nila, at inamin na siya ang male lead sa kwento. Labis na naantig si Shan sa likod ng eksena. Patuloy siyang nagpapadala ng heart emojis. Ang cute niyang kilos ay nagpatawa kay Professor Yi. Kinabukasan, hinanap ni Lu Qingwu si Qinian at sinabing karapat-dapat na siya sa damdamin ni Nge. Galit na sinabi ni Lu Qingwu na siya ang unang nagtaksil, bakit ngayon pa siya nagpapanggap na nasasaktan. Lumabas na si Lu Qingwu ay hindi ang nagdulot ng problema noong taon na yon. Ang broker na nakahanap kay Lu Qingwu ang nagsabi na gusto ni Shan na kanselahin ang kontrata niya at nakawin ang pen name niya. Pero hindi naniwala si Lu Qingwu. Lahat ng iyon ay bahagi ng plano ng broker. Galit na hinarap ni Lu Qingwu ang broker at tinanong kung bakit niya ginawa ito. Malinaw na nanggugulo siya para sirain ang relasyon nila. Sinadya niyang palabasing kontrabida siya, ginawa niyang mukhang walang puso siya, at naglakas loob pang tawagin ang sarili na kakampi niya. Pero wala siyang pakialam. Tinanong niya si Lu Qingwu. Kung hindi dahil sa akin, narating mo ba kung nasaan ka ngayon? Sinabi ni Lu Qingwu, mula ngayon, hindi na tayo magkakampi. Nakaramdam pa rin ng pagkakasala si Lu Qingwu kay Qinian, kaya nag-post siya ng public apology kay Shan online. Inamin niya na ang Beyond the Clouds ay isang collaborative effort nila ni Qinian. Ang mabigat na bato sa puso niya na nandyan sa loob ng maraming taon ay tuluyang nawala. Sa sandaling ito, lumapit si Ni sa kanya. Tinanong ni Lu Qingwu si Se, paano kung isang araw wala na akong kahit ano, iiwan mo ba ako? Sumagot si A kay Lu Qingwu. Hindi niya alam kung ano ang ipinost niya online at hindi niya alam kung ano ang hinaharap para sa kanila, pero susuportahan niya siya at poprotektahan niya siya. Sinabi niya na ang buhay ay tungkol sa pagsisimula sa isang punto at paglipat sa susunod. Pagkatapos ay isinama niya siya sa bike ride at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa sandaling ito, nakita rin ni Qinian ang artikulong ipinost ni Lu Qingwu online. Siya ay siniraan ng Yingfen Company. Gustong tulungan ni Shen na ipaliwanag at linawin ang sitwasyon, pero agad itong tinanggihan ng direktor ng kumpanya. Ayaw sumuko ni Qinian, kaya tinawagan niya si Professor Yi para humingi ng payo sa kanya. Sa tingin din niya, tama ang desisyon ng kumpanya, pero iminungkahi niya na sundin ni Qinian ang puso niya. Dapat siyang pumili ng desisyong hindi niya pagsisisihan. Sinabi rin niya kay Qinian na gawin kung ano ang gusto niya. Ano man ang mangyari, susuportahan niya siya.
Sa huli, nagpasya si Kinyan na tulungan si Lu Qingwu na linisin ang pangalan niya. Inayos din ng kumpanya ang legal at public relations teams para protektahan siya. Lubos na naantig si Shan. Pagkatapos ay nagpost siya ng impormasyon online para linawin ang bagay. Sinimulan ng A&A team na i-promote siya. Hindi inaasahan, ang fans ni Shan ay hindi lang hindi nabawasan kundi patuloy pang dumami. Nakakagulat ang pagdami ng fans, mas nakakatakot pa ang bilang ng shares. May ilang veterano sa comics industry, mga comic book writers, at maging mga sikat na actors ang tumulong na mag-share ng artikulo. Agad na nahulaan ni Kinyan kung ano ang nangyayari. Mabilis niyang tinawagan si Professor Ye, at tama nga, ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya para maging matibay na sandigan niya. Naantig si Kinyan. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa beach para hanapin si Professor Ye. Niyakap niya ito mula sa likod. Si Lu Qingwu ay nakalampas din sa salamat sa clarification post ni Kinyan. Ang nanay ni Professor Ye ay direktang pumunta sa lugar ni Lu Qingwu. Tinanong niya kung tunay ba niyang mahal si Tse. Buong kumpiyansang sinabi ni Lu Qingwu sa nanay ni Professor Ye, pakibigay niyo sa akin ang anak niyo. Sang-ayon man kayo o hindi, kanya na siya. Sigurado iyon. Naramdaman ng nanay ni Professor Ye na hindi siya nagpo-propose, nakikipag-agawan siya sa anak niya. Yumuko si Lu Qingwu at sinabi, salamat sa pagpapalaki sa kanya, pero akin na siya ngayon. Sa huli, pumayag pa rin ang nanay ni Professor Ye sa kasal nila. Pumasok sila sa landas ng pag-aasawa at nagbukas ng bagong kabanata sa buhay nila. Niloko ni Professor Ye si Shen para pumunta at magpa-register ng kasal. Pero nagsinungaling siya at sinabing magpapakuha lang sila ng pictures bago sila pumasok. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya, mamaya, pagpasok mo at mag-picture-picture, pag tinanong ang pangalan mo, sumagot ka lang sa lahat ng iba. Tumango ka lang. Tapos diretsong hinila ni Professor Ye si Kinyan papasok. Pero paglabas nila, sobrang curious si Kinyan. Pakiramdam niya may mali. Kanina, ang staff sa loob ay paulit-ulit siyang binabati. Sinabi niya, palabas lang iyon. Sobrang competitive ng mga couple service stores ngayon at mayroon pang ganito. Inilabas niya ang 2 marriage registration certificates at tinanong, hindi ba ito ang latest trend? Saka lang inamin ni Professor Ye na kumuha na sila ng marriage license. Sinabi niya, baka ito ang pinakamahusay na paraan para turuan ng lahat. Kapag may nahanap kang taong gusto mo, huwag kang mag-atubiling dalhin siya sa Civil Affairs Bureau para kumuha ng lisensya. Makakatipid ka pa sa dowry. Labis na nag-alala si Kinyan dahil hindi pa alam ng mga magulang niya na nag-register na siya ng kasal. Sa sandaling iyon, tumawag ang nanay niya. Hindi siya naglakas loob na sagutin ang phone. Hindi inaasahan, kinuha ni Professor Ye ang phone niya at sinagot. Sinabi niya, maayos ang lahat. Nagulat si Kinyan at inagaw ang phone pabalik. Tinanong ang nanay niya kung ano ang nangyayari. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas, palihim na pumunta si Professor Ye sa bahay ng mga magulang niya para humingi ng kamay niya sa kasal. Sobrang natuwa ang nanay ni Shan kay Professor Ye. Pinayuhan niya si Kinyan, hindi nagsisinungaling ang mga mata ko. Naabot na ng swerte mo ang rurok. Alagaan mo ito. Hindi pa tapos magsalita si Kinyan nang ibaba ng nanay niya ang tawag. Pagkatapos ng masayang gabi, nang magising si Kinyan, nakita niya ang mga damit na nakakalat sa sahig. Gusto niyang kunin ang mga ito. Binalot niya ang sarili niya ng kumot at gumapang papunta sa likod. Hindi inaasahan, nakita siya ng aso at tumakbo papunta sa kanya. Mabilis na sinabi ni Kinyan na huwag lumapit. Ayaw niyang lumapit si Professor Ye, pero lumapit pa rin si Professor Ye. Sobrang nahiya siya kaya gumulong siya sa kama at tinakpan ang sarili ng kumot, pero pilit siyang hinila palabas ni Professor Ye. Tinanong niya siya, may mukha ka pa bang gawin ito? Bakit ayaw mo akong tingnan? Hinalikan niya siya sa noo at nagpunta para maghanda ng almusal. Si Kinyan ay parang uod na gumapang para kunin ang mga damit niya. Pumunta si Professor Ye para bisitahin ang nanay niya. Gusto niyang kausapin siya tungkol sa kasal, pero bago pa siya makapagsalita, inihayag ng nanay niya na gusto na rin niyang magpakasal. Nagulat si Professor Ye at gumawa ng dahilan para umalis. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa tea room para magtago. Wala nang nagawa si Kinyan kundi aliwin siya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang cake shop.
Gusto niyang kumain ng matatamis para pasayahin siya. Hindi inaasahan, pagpasok nila, nakita nila ang nanay ni Professor Ye at isang lalaki na magkasamang nakaupo. Nang makita ang nahihiyang itsura niya, mabilis na umeksena si Kinyan para ayusin ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na hindi masama ang ugali ng lalaking ito. Tiyak na magiging mabuti siya sa kanya. Pero kilala ni Professor Ye ang lalaki. Binuka niya ang bibig niya at tinanong ang lalaki kung wala ba siyang sasabihin. Tinawag niya itong tatay. Lumabas na siya ang ama ni Professor Ye. Noong bata pa siya, gusto niya ng sariling career, kaya iniwan niya ang pamilya niya. Pero matapos mabuhay ng kalahating buhay, napagtanto niya na ang pamilya ang pinakamahalagang bagay. Kaya ngayon, gusto niyang makipagbalikan sa nanay ni Professor Ye. Mula ngayon, makakasama na niya sila. Hindi kinimkim ni Professor Ye ang galit sa ama niya. Sa halip, nabunutan ng tinik ang puso niya. Mabilis na dumating ang araw ng kasal. Lumuhod si Professor Ye sa isang tuhod at nanumpa, anuman ang mangyari, hahawakan ko ang kamay mo at lalakad tayo sa buhay ng magkasama. Sa huli, ang mga taong nagmamahalan ay laging nagtatapos na magkasama. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang C-Drama stories. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Once Upon a C-Drama.